What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang family, comedy movie, na pinamagatang Thunderstruck. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating bida, si Brian, isang 16 na taong gulang na batang lalaki mula sa Oklahoma. Siya ay naghahangad upang maging isang basketball player, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi siya nakapasok sa kanyang paaralan na koponan, ang Eagles. Kaya, siya ay nakatalaga sa posisyon ng tuwalya at waterboy sa halip. Sa ngayon, si Brian ay nanonood ng isang basketball game na nagtatampok sa kanyang idolo, ang NBA player na si Kevin Durant mula sa Oklahoma Thunders. Sinimulan ni Kevin ang pag-score ng bawat punto, na lubos na nagpapahanga kay Brian. Sa makatuwid, nangangako siya sa sarili niya na mag-dunk siya tulad ni Kevin balang araw. Kasunod nito, isang motivated na Brian ang pumunta sa kanyang likod bahay at sinubukang isawsaw ang bola mismo. Ngunit siya ay nabigo sa bawat oras at natitisod sa lupa. Ito ay nagpapatawa sa kanyang kapatid na babae at siya ay nagsisimulang i-record ang lahat ng kanyang mga blooper. Samantala, pauwi na si Kevin mula sa matagumpay na laban, ngunit ang isang pulutong ng mga reporter at tagahanga ay pumaligid sa kanya. Mukhang pagod na pagod siya, kaya mabilis na dumating ang kanyang ahente na si Alan at iniligtas siya mula sa karamihan. Sa susunod na eksena, nakita si Brian sa paaralan na nakikipag-chat sa kanyang matalik na kaibigan, si Mitch. Bigla nilang napansin ang isang bagong estudyante na nagngangalang Isabel na naglalakad sa hallway. Si Brian ay agad na hinampes at ngumiti sa kanya, at sa kanyang pagtataka, ngumiti rin ito pabalik sa kanya. Maya-maya sa cafeteria ay patuloy pa rin siyang nakatitig kay Isabel. Ngunit binalaan siya ni Mitch na huwag maging obsessed, dahil lahat ng tao sa school ay tinuturing siyang loser at nerd. Napagtanto ni Brian na dahil bago siya, hindi pa niya alam iyon. Tumayo siya at naglakad palapit kay Isabel. Ngunit sa sandaling iyon, nagpe-play ng video sa cafeteria TV ang isang bully na nagngangalang Connor. Sa video, sinusubukan ni Brian ang signature dunk ni Kevin sa pamamagitan ng pagtalon sa isang trampoline, ngunit sa halip na ang bola, napunta ang mga paa niya sa basketball hoop. Ang video ay naging dahilan upang kutsain siya ng lahat, na iniwan si Brian sa malalim na pagkakapahiya. Agad siyang lumayo roon, at tila naaawa si Isabel. Mamaya sa bahay, nakahiga si Brian sa kama, naghahagis ng bola, nang lapitan siya ng kanyang ama. Nagpapansin sa kanya sa madilim na kalooban, nagtatanong siya tungkol sa kung ano ang mali, ngunit hindi sumagot ang bata. Iniharap ni Dad si Brian na may 2 tiket sa laro ng Thunders, na agad na nagpapasaya sa kanya. Maya-maya dumating na yung 2 sa laban, kung saan tuwang-tuwa si Brian nang makitang umiskor si Kevin ng ilang puntos sa unang kalahati. Sa panahon ng pahinga, inanunsyo ng host na magkakaroon ng isang maswerteng may hawak na tiket sa pagkakataon na gumawa ng basketball shot. Di nagtagal, idineklara ang nanalo, at ito pala ang ama ni Brian. Ngunit sa halip na makamit ang kanyang panghabambuhay na pangarap, walang pag-iimbot niyang iniabot ang tiket sa kanyang anak at hinimok itong magpatuloy. Tuwang-tuwang tumungo si Brian sa korte, kung saan inanunsyo ng host na kung gagawa siya ng shot, mananalo siya ng $20,000. Luminga-linga ang bata sa paligid at nakita si Connor sa gitna ng madla, handa nang kunan ang sandali sa kamera. Pagkatapos ay ibinato niya ang bola, ngunit lumayo ito sa target at napunta sa isang mascot. Dahil sa kahihiyan, nagsimulang umalis si Brian, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasalubong niya si Kevin. Nagyaya sa kanya at pumirma ng bola para ibigay sa kanya. Masayang-masaya si Brian na makilala ang kanyang idolo at sinabi niya na, gusto siya at nagkaroon siya ng talento. Gayunpaman, tumugon si Kevin na ang pagsusumikap ay tinatalo ang talento kapag ang talento ay hindi gumagana ng husto. Habang sinasabi ito, iniabot niya kay Brian ang naka-autograph na bola at isang surge of energy ang dumaan sa pagitan nila. Kinaumagahan, nakita naming nagising si Brian mula sa kanyang pagtulog. Nakikinig siya sa radyo at nalaman na sa kabila ng malakas na performance ng Thunder sa unang kalahati, natalo sila sa laro, kasama si Kevin na bumaril ng 0 hanggang 13 sa pangalawa. Nakakainis si Brian, ngunit inilagay niya ang kanyang pagkabigo sa likod niya at naghahanda para sa araw na iyon. Kinagabihan, dumating sina Brian at Mitch sa isang amusement park, kung saan nakita nila si Isabel at si Connor na tumatambay.
Sinusubukan ni Connor na manalo ng malaking teddy bear para sa kanya sa pamamagitan ng paglalaro sa isang larong hoop shot. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang maraming mga pagtatangka, hindi siya nakapuntos. Nagdulot ito na magtawanan ng mga lalaki, at galit na galit si Connor nang makita sila. Hinahamon niya si Brian na kumuha ng isang shot kung magagawa niya ang anumang mas mahusay. Sa una, nagpa siya ang ating bayani na umalis, gaya ng paniniwala niya walang kwenta makipagtalo sa bully. Ngunit pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at inihagis ang bola, na nauwi sa pagpasok. Natigilan ang lahat sa kuha at naniniwala silang nagkataon lang, ngunit pinatutunayan ni Brian na mali sila sa pamamagitan ng paggawa ng ilang magkakasunod na shot. Pagkaalis ng galit na si Connor, nilapitan ni Brian si Isabel at iniabot sa kanya ang teddy bear, sobrang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay formal na nagpakilala ang dalawa at sabay-sabay na umalis sa amusement park, magkahawak kamay. Sa ibang lugar, si Kevin ay nagsasanay ng basketball ngunit nahihirapang gumawa ng mga shot. Ito ang nakakadismaya sa kanya at kay Alan, lalo na't ang huling laban ni Kevin ay isang kalamidad. Gayunpaman, iginiit niya na dumaraan lang siya sa isang mahirap na yugto, at nangyayari ito sa lahat. Samantala, si Brian ay nagsasanay ng basketball sa bahay, at sa kanyang sorpresa, ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng husto sa magdamag. Kinabukasan sa paaralan, nagpa-practice ang Eagles team nang dumating si Brian na naka-basketball jersey. Nagtanong ang coach kung bakit siya naka-jersey dahil siya ay isang batang tuwalya lamang, ngunit sinabi ni Brian na siya ay gustong sumali sa team. Sa simula ay tumanggi ang coach, ngunit nang patuloy na nagmamakaawa si Brian, sa wakas ay hinihiling niya sa kanya na patunayan ang kanyang halaga. Pagkatapos ay tumungo si Brian sa court at nagsimulang maglaro laban kay Connor, na siyang kapitan ng koponan. Ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng madaling pag-iskor laban sa kanyang kalaban, na ikinagulat ng lahat. Sumasali rin ang coach para makipagkumpetensya sa kanya, ngunit ang bata ay matatalo din siya. Humanga sa kanyang mga kakayahan, nagpa siya ang coach na idagdag siya sa koponan. Sa mga sumunod na araw, naglalaro si Brian ng ilang laban-laban sa ibang mga paaralan, patuloy na pinangungunahan ang kanyang koponan sa tagumpay. Dahil dito, sikat siya sa paaralan at ngayon lahat ay gustong maging kaibigan siya. Nagiging mas malapit din si Brian kay Isabel, at mukhang in love sila. Sa kabilang banda, ang mga kakayahan ni Kevin ay biglang bumaba, at siya ay nagtatapos hanggang matalo sa bawat laban na nilalaro niya. Nagsisimula na ring magulat ang media tungkol sa kanyang pagbagsak, na nakakadismaya sa kanya ng husto. Si Alan ay labis na nag-aalala at sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang manlalaro ngunit hindi mapakinabangan. Dinala pa niya ang ina ni Kevin sa pag-asang ma-motivate siya, ngunit hindi pa rin ito nakakatulong. Isang araw, dumating si Kevin para sa isang advertisement ng sapatos ng basketball. Gayunpaman, nagpupumiglas siya tumakbo gamit ang bola at hindi makakarating sa hoop nang hindi natitisod. Siya noon ay gumugugol ng maraming oras sa paggawa ng ilang pagsubok, ngunit mabibigo lamang sa bawat pagkakataon. Sa huli, nadismaya ang direktor at nagpas siyang tanggalin siya agad. Nagpapahayag din ang direktor na ang kanyang kawalang kasiyahan kay Alan, na nagrereklamo tungkol sa kung gaano kawalang kakayahan si Kevin. Nang maglaon, ang isang bigong Alan ay nanunood ng isang ulat ng balita na tumatalakay kay Kevin sa pagtanggi. Habang lumilipat ng channel, nakatagpo siya ng isang segment tungkol kay Brian, na ngayon ay kinikilala bilang isang basketball prodigy at ang susunod na Kevin Durant. Naalala ni Alan si Brian mula sa nakalipas na mga linggo nang mabaigo siyang gumawa ng half-court shot sa laban ng Thunder. Pagkatapos ay pinapanood niya ang isang video ng mga laro ni Brian at napansin na ang kanyang mga galaw ay kapansin-pansing katulad ng kay Kevin. Ito ay pinaghihinalaan ni Alan na may nangyari noong araw na iyon, na naging dahilan upang magpalitan ng mga kakayahan sina Kevin at Brian. Nang maglaon, nakipagkita siya kay Kevin at ibinahagi ang kanyang teorya tungkol kay Brian, nagpapaliwanag kung paano sila nagpalitan ng mga talento noong araw na iyon. Ibinunyag niya na si Brian ay dating tuwalya boy para sa kanyang koponan sa paaralan ngunit ngayon ay bigla na lamang naging pinakamahusay na manlalaro sa Oklahoma State. Gayunpaman, tinanggihan ni Kevin ang teorya at ipinapalagay na si Alan ay nabaliw. Kinabukasan, dinala ni Alan si Kevin sa paaralan ni Brian sa ilalim ng pagkukunwari ng isang programa para sa kabataan.
Pagkatapos ay ipinakilala niya ang dalawa at hinikayat silang makipagkamay, umaasang magagawa ng kanilang kapangyarihan na maibalik. Nakilala ni Kevin si Brian mula sa laban, ngunit sinubukan ni Alan na ipasa ito bilang makatarungan sa isang pagkakataon. Iminumungkahi din niya na gugulin nila ang natitirang bahagi ng araw na magkasama dahil pareho silang dalawa sa basketball. Si Brian at Kevin ay nagkakasundo at pinag-uusapan ang kanilang pagmamahal sa laro. Pagkatapos ay kumakain sila ng tanghalian sa cafeteria, napapaligiran ng maraming estudyante. Gayunpaman, sa kabila ng paggugol ng buong araw na magkasama, ang kanilang mga kakayahan ay hindi nababaligtad, na nag-iiwan kay Alan na bigo. Kinabukasan, nakita namin si Brian sa kanyang susunod na laban, kung saan siya ay mayabang at tumatanggi para ipasa ang bola sa kanyang mga kasamahan. Bagamat nag-iisang pinamumunuan niya ang kanyang koponan sa tagumpay, ang kanyang mga kaibigan ay bigo, dahil ang basketball sa huli ay isang team sport. Samantala, si Kevin ay nakikipagkumpetensya din sa isang laro, ngunit hirap pa rin siyang ihagis ng maayos ang bola. Ang publiko ay sinimulan siyang pababain ng media, na sinasabing wala pa silang nakitang sinumang naghagis ng kasinghinan ng kanyang ginagawa. Sa gabi, nagpa-party si Brian kung saan napapaligiran siya at pinapasaya ng maraming estudyante. Gayunpaman, mukhang hindi komportable si Isabel sa sitwasyon at sa kanyang nagbagong kilos. Siya ay nagmumungkahi na pumunta sila sa isang lugar na tahimik at gumugol ng ilang oras ng mag-isa, ngunit tumanggi si Brian na umalis ang kanyang mga bagong kaibigan. Ikinagagalit nito si Isabel, at sa wakas ay bumagyo siya palayo doon. Maya-maya, dumating si Alan sa party at nakipag-usap kay Brian ng pribado. Kanyang ipinaliwanag ang sitwasyon at ipinaalam kay Brian kung paano nagkaroon ng hindi inaasahan ang mga talento nila ni Kevin na inilipat. Tumangging maniwala ang bata, ngunit tinanong siya ni Alan tungkol sa kung ano ang iniisip niya mula sa isang walang tao ay naging isang superstar sa isang gabi. Hinihiling ng lalaki na ibalik niya ang talento, ngunit tumanggi si Brian, dahil ayaw niyang sumuko sa kanyang bagong nahanap na katanyagan. Bago umalis, si Alan ay sinasabi sa kanya na hindi makatarungan na gumamit ng ganoong talento ng ibang tao at linlangin ang lahat ng tao sa paligid niya. Kinabukasan sa paaralan, tinipon ng coach ang mga Agila at ipinaalam sa kanila na iisa lamang sila larong malayo sa pagiging Oklahoma State Champions. Habang ang lahat ay nagagalak sa kanilang nalalapit na tagumpay, nagtagal si Brian para kausapin si Isabel. Tinatanong niya kung bakit siya umalis ng maaga sa party, kung saan siya ay tumugon na siya ay biglang naging ibang tao pagkatapos ng kanyang katanyagan. Isang galit na Brian, ang nagsasabing napansin lang siya nito pagkatapos niyang magsimulang maglaro ng basketball. Pero nilinaw ni Isabel na nagustuhan niya ito nang makita siya sa hallway. Nang maglaon, habang nagbibisikleta sa paligid ng bayan, napansin ni Brian ang isang poster ni Kevin. Pakiramdam niya masama siya para sa kanyang idolo bilang Kevin ay gumaganap na horribly sa huli at lahat ay nagsimulang magalit sa kanya. Dahil dito, nagpa siya si Brian na gawin ang tama, iyon ay, ilipat ang kanyang talento sa tunay na may-ari. Pagkatapos ay tinawagan niya si Alan at ipinaalam sa kanya ang kanyang desisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumuloy ang dalawa sa basketball court, kung saan si Kevin ay nagsasanay mag-isa. Tinangka ni Brian at Alan upang ipaliwanag sa kanya ang kakaibang pangyayari, ngunit ayaw pa rin niyang paniwalaan ang mga ito. Gayunpaman, nang ipakita ni Brian ang kanyang mga kakayahan at gumawa ng isang espesyal na galaw na tanging si Kevin lang ang nakakagawa noon, nabigla ang manlalaro. Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa ang iba't ibang mga paraan upang maibalik ang mga talento. Hawak pa nila ang parehong bola at sinasabi ang parehong parirala na sinabi nila noong araw na iyon. Sa kasamaang palad, nabigo ang lahat ng pagtatangka nila, na ikinadismaya nilang tatlo. Sa sumunod na eksena, dumating si Brian sa bahay ni Isabel at humingi ng tawad sa kanyang kayabangan. Bagamat siya ay galit pa rin, pinatawad niya ito at pinapasok siya sa loob. Ipinaliwanag ni Brian ang lahat ng iyon ay nangyari na at kung paano napalitan ang kanyang mga talento kay Kevin. Si Isabel ay mahirap paniwalaan, ngunit ipinakita niya sa kanya ang video mula sa araw kung kailan nagsimula ang lahat. Habang pinagmamasdan ang sarili misang shot and hit the mascot, biglang may naisip si Brian at lumabas ng bahay. Hindi nagtagal, nakarating siya sa lugar ng kompetisyon, kung saan naglalaro si Kevin sa isang laban.
Napapansin niya na iyon ang Thunder team ay natatalo at nakapuntos ng 0 points sa ngayon. Sinabi ni Brian kay Kevin na mayroon siyang naisip kung paano ibabalik ang kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang itumba ang mascot dahil iyon ang nangyari sa araw na iyon. Pagkatapos ay inihagis ni Brian ang bola patungo sa malapit na mascot at pinatumba siya. Pagkatapos nito, hawak ng dalawa ang bola, at nais ni Kevin na magkaroon siya ng kanyang talento. Tumugon si Brian, ang pagsusumikap ay nakakatalo sa talento kapag ang talento ay hindi gumagana ng husto. Sa sandaling ito, isang surge ng enerhiya ang dumaan sa kanila, na nagpapahiwatig na ang kanilang plano ay gumana. Di nagtagal, magsisimula ang ikalawang kalahati ng laro, at nagsimulang gumanap ng mahusay si Kevin. Walang kahirap-hirap siyang umiskor ng puntos, na ikinagulat ng mga manunood. Habang pinangungunahan niya ang kanyang koponan sa tagumpay, si Brian ay nakatayo sa gilid at masaya para sa kanyang idolo. Kinabukasan, nakikipagkumpetensya rin si Brian sa finals ng Oklahoma State, ngunit alam niya na hindi maganda ang performance niya sa oras na ito. Malapit nang magsimula ang laro, at siya ay naglalaro ng clumsily, tulad ng ginawa niya noon. Dahil dito nabigla ang kanyang coach, at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Tumugon si Brian sa pagsasabing siya ay gustong ma-benched dahil hindi siya magaling na player. Ngunit tumanggi ang coach, na sinasabing hindi niya maaaring i-bench ang kanyang star player ng team. Maya-maya lang ay sumulpot na rin sina Kevin at Alan na lalong nagpakaba sa bata. Di nagtagal, naalala ni Brian ang mga salita ng kanyang idolo tungkol sa kung paano madaig ng pagsisikap ang talento. Napagtanto niya na natatalo sila dahil, noong bida siya, naglalaro siyang mag-isa at hindi pinapansin ang kanyang mga kasamahan. Sa pag-unawa dito, nilapitan ni Brian ang kanyang mga kasamahan sa koponan at inamin na dahil hindi siya mahusay na naglalaro, sa wakas ay dapat silang maglaro bilang isang koponan at makipagkumpetensya para sa bawat bola. Gumagawa sila ng diskarte na nakabatay sa lakas ng bawat isa at pagpapas siyang manalo sa laro sa lahat ng mga gastos. Sa panibagong lakas, sinimulan nilang muli ang laro, at karamihan sa mga kasamahan ni Brian ay nakapuntos. Wala pang 10 segundo ang natitira sa laro, ang Eagles ay bumaba ng 2 puntos, at tinanggap ni Brian ang bola. Wala siyang oras para pumasa, kaya nagpa siyang mag-shoot ng 3-pointer. Himala, ang bola ay lumilipad sa basket, at bagaman si Brian ay nakakuha lamang ng 3 puntos sa laro, sila pala ang nanalo. Ang tagumpay na ito ay sinisiguro ang Eagles ng pwesto sa playoffs ng estado sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon. Kasunod nito, karga-karga ng lahat si Brian sa kanilang mga balikat at binabanggit ang kanyang pangalan. Ang pelikula ay nagtatapos bilang kumaway si Kevin sa kanya at naglakad palayo kasama si Alan, na hindi pa rin tumitigil sa pagpalakpak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!